Daniel chapter 6. Basahin po natin muli ang beginning verse 1 to 20. Daniel chapter 6, verse 1 to 20. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 20. Kung nakita na po, isang malakas at masaya amen. Verse 1, It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom, to kayo po. And over these three presidents, whom they chose first, the princes might give a house unto them, and the king should have no baggage. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. 4. Then the presidents and the princes sought to find occasions against Daniel concerning the kingdom, but they could not find an occasion nor fault. For as much as he was faithful, neither there were any error or fault found in him. Then said these men, We shall not find any occasions against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. 6. Then his president and princes assembled together to the king, and said unto the king, King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom, the governors, and the princes, the counselors, and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petitions of any god or man for 30 days, save O thee, O king, he shall be cast into the den of lions. 8. Now, O king, establish the decree, sign in writing, that it be not changed, according to the law of the Medes, Persians, which altered not. Wherefore, King Darius signed the writing and the decree. 10. Now, when Daniel could not writing was signed, he went to his house, and his windows he opened his chamber toward Jerusalem. He knelt upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God, as he did overtime. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplications before his God. 12. Then they came near, and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed the decree? Every man will seek us position, any god or man within 30 days, save of thee, O king, so shall be cast into the den of lions. The king answered and said, The things is true, according to the law of Medes and Persians, which altereth not. Then answered they and said before the king that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petitions 3 times a day. 14. Then the king, when he heard his words, was sore displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him. And he labored till the going down of the sun to deliver him. Then these men assembled unto the king and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statute which the king established may be changed. 16. And the king commanded, and they brought Daniel, and cast him into the den of lions. And the king spake and said unto Daniel, The God whom thou servest continually, he will deliver thee. And a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. 18. Then the king went to his palace, discussed night fasting, neither were instruments of music brought before him, and his leg went from him. Then the king arose very early in the morning and went in haste unto the den of lions. 20 altogether ready read. Then, and when it came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel, and the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions? Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay umupo-pumpi, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, muli
Patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa walang sawa mo pong pagbibigay sa amin ng aming pong mga pangangailangan, pagsagot sa aming pong panalangin, at sa pag-iingat mo po sa amin. Maraming salamat po. Sa kabila ng aming pagkukulang sa iyo, nananatili po kayong tapat sa amin. Kami po ay inyo pong iniingatan at pinagpapala at inilalayo sa anumang gawa ng kaaway. Patawad, Ama, sa aming pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo, sa hindi po namin minsan pagsunod sa iyong mga utos. Patawarin mo po kami na minsan ay inuuna po namin ang aming mga sariling kagustuhan. Nawa po ay tulungan mo po kami na lagi namin masunod ang iyong pong kalooban. At sa gabing ito, tunay na hindi po namin alam ang mga mangyayari sa araw po ng bukas. Nawa ay pagkalooban mo po kami ng knowledge at wisdom. Ipaunawa mo po sa amin ang mga dakilat maluwagang bagay na hindi po namin nalalaman. At tunay na hindi po namin nalalaman ang mangyayari sa araw ng bukas. Isang bagay po ang kami po ay sigurado na kami po ay hindi niyo po pababayaan, hindi mo po kami iiwan, at kami po ay patuloy mo pong iingatan. At dalangin po namin sa gabi ito na patuloy mo po kami samahan, gabayan sa aming pong paglilingkod po sa inyo, at itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Ikaw siya makita, malulhati at maparangalan. At dalangin po namin, patuloy mo pong bigyan ng kapayapaan ang Jerusalem, kaligtasan po sa Israel. At nawa po, Panginoon, ay ihanda mo po kami sa mga bagay na maaari pong mangyari sa araw po ng bukas. Salamat po, Ama. Aking binabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mga po. So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At alam niyo po, sabi po ng verse 10, sabi po dito, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. So ang title po ng mensahe this evening, Daniel. So a man named Daniel. So yan po, na makikita po natin sa ating pong panahon, bihira na po ang tao, Kristiyano, na katulad po ni Daniel. So talagang bihira na po sapagkat ang ating pong panahon ngayon ay ang mga tao, Kristiyano o mga Kristiyano ngayon ay napakaraming pinagkakabalahan. At dito po sa verse 4, sabi po ng verse 4, then the presidents and princes sought to find occasions against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasions nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. So si Daniel po ay faithful, at si Daniel po ay faultless. Talagang no error, na talaga siya po ay tapat. Kaya sa ating pong panahon, bihira ang tao o Kristiyano na katulad ni Daniel. Bihira po ang mga tao o Kristiyano na katulad po ni Joseph. Si Joseph, nung siya po ay tinukso, di ba, ng asawa ni Pero, siya po ay lumayo. So bihira na po ang mga tao ganito, na katulad ni Daniel, na katulad ni Joseph. Bihira na po ang mga tao o Kristiyano na katulad po ni Cornelius o ni Stephen, na talagang sila po ay nanindigan sa pananampalataya at sila po ay sumunod hanggang kamatayan sa ating pong Panginoong Jesus. So bihira na po ang mga tao mayroong paninindigan sa Diyos, katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego, na talagang sa kanilang paninindigan hindi sila natakot na sumagot doon sa hari, na talagang sila po ay matapang na sumagot sa hari na nagsasabing, O King Nebuchadnezzar, na iligtas man kami o hindi ng aming Diyos na pinaglilingkuran, ay hindi pa rin kami sasamba sa iyong imahe, sa iyong Diyos na ipinatayo. So, bihira na ang mga taong ganito, na talagang si Daniel, si Daniel po ay nag-pray 3 times a day. Diba? Bihira na yung mga lalaking ganito, na talagang nagpe-pray. Sapagkat ano bang ang kalalakihan ngayon? Ang mga kalalakihan ngayon ay talagang macho, matatapang.
Di ba? Na talagang ang hawak, ang gustong hawakan ay talagang sigarilyo, ang gustong hawakan ay mga bote ng alak, at talagang ayaw nilang lumapit sa Diyos, ayaw nilang mag-pray, ayaw nilang sumamba. Pero si Daniel ay talagang 3 times a day na siya ay nanalangin. So bihira na ang mga Kristiyanong ganito, bihira na ang mga taong ganito. Di ba? Sapagkat ang gusto nga ng mga tao ngayon ay puro galaan, SM, Robinson. So, pasyalan. At talagang bihira na sa mga lalaki ngayon ang matatagpuan sa bahay ng Panginoon. Diba? At talagang ang gusto nilang puntahan ay beer house. Ito yung normal sa kanila. Ang gusto nilang puntahan ay mga sugalan. So yun po, na talagang bihira na ang mga tao o Kristiyanong tapat sa Diyos. Diba? And then, bihira din ang mga Kristiyanong tapat sa kanyang kapwa Kristiyano. Marami ngayon sa mga Kristiano ay scammer, di ba? Pero si Daniel, ay talaga siya po ay naging tapat. So mga kapatid, mga minamahal, yan po si Daniel. Na talaga siya po ay talaga naging tapat sa Diyos. At alam niyo po, si Daniel, sabi po ng verse 13, Then answered they and said before the king, that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petitions 3 times a day. So si Daniel po, doon po sa bansang Babylon, sila po ay mga alipin. Sila po ay mga captives. Diba? So, na sila ay talagang dapat ay susunod doon sa pag-uutos ng hari. Pero si Daniel ay hindi sumunod doon sa itinatag na batas o palatuntunan ng hari. So, pero sila po ay dapat sumunod sapagkat sila ay mga alipin. Kaya nga po ang sabi po ng Bible, we ought to obey God rather than men. Kaya nakakalungkot lang talaga, maraming mga Kristiyano ngayon mas takot sa tao. Diba? Mas takot sa tao kaysa sa Diyos. Sabihin na natin mayroong paggalang sa tao pero walang paggalang sa Diyos. May pag-ibig sa tao pero walang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Proverbs, tingnan muna natin ang Proverbs chapter 29 kung hindi po nagkakamali, verse 25. Sabi po dito sa Proverbs 29 verse 25, nandiyan na ba kayo? Say amen? So, ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo. The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. So, maraming mga Kristiyano ngayon ang takot mawalan ng trabaho. Diba? Na talagang buti pa yung tao sinusunod ng ng kanyang kapwa-tao. Diba? Na yung mga Kristiyano ay nagiging masunurin sa tao. Para bang ganito po yan, na takot sila doon sa nagpapasweldo sa kanila. Diba? Na talagang ang tao maghapon sa trabaho. Nagagawa nila maghapon sa trabaho, pero hindi nila magawang umattend maghapon sa church. At talaga sasabihin pa sila ng kanilang boss o ng kanilang manager, supervisor, kapag ikaw ay nalate, tatanggalin na kita sa trabaho mo. So anong gagawin ng tao to? Kinabukasan, papasok ng maaga. Pero sa pagsampa, okay lang na malate. Yan ang nakakalungkot po sa ating pong panahon. Mas takot sa tao, pero hindi takot sa Diyos. Diba? Na ang tao ngayon, ang mga Kristiyano, kapag sinabi ang pumasok ng linggo, ay ang iba'y talagang pumapasok ng linggo. So ipinagpapalit ang Diyos, ang Panginoon sa tao. So malinaw po sinabi po dito na talaga sa verse 25, the fear of God bringeth a snare. So ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo, o ang pagkatakot sa tao ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, so si Daniel, hindi siya natakot kay King Darius ba ito? Diba? So hindi po siya natakot. So sina Shadrach, Meshach, Abednego, hindi po sila natakot kay King Nebuchadnezzar. So hindi sila natakot na sila ay mamatay. Hindi sila natakot na sila ipakain sa mga leon.
Hindi sila natakot na sila ihulog doon sa horno na nagliliyab sa apoy. So mga kapatid, mga minamahal, madaming Kristyano ngayon ay talagang natatakot sa tao pero hindi takot sa Diyos. Kaya napakaganda rin po ng mensahe ni Brother Andrew nung Sunday. Diba? The fear of the Lord. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin kay Daniel, una, his bravery. Ito po yung una natin makikita kay Daniel. His bravery. Yung kanyang katapangan. Na talaga si Daniel po mga kapatid, mga minamahal, na doon po yung utos na sino man na tatawag sa iyong Diyos ay itatapon sa yungig ng mga leon. Pero si Daniel, sabi po ng verse 10, now when Daniel knew, nung nalaman ni Daniel na talagang pinirmahan ni King Darius, di ba? Na talagang pinirmahan na yung batas, sabi po dito, that the writing was signed, he went into his house and his windows being open. So ibinukas pa niya yung kanyang bintana. Okay lang kay Daniel na mayroong makakita sa kanya. Di ba? At okay lang kay Daniel na siya isumbong doon sa hari. Being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. So mga kapatid, mga minamahal, matapang si Daniel. Matapang na sundin ang utos kalooban ng Diyos. At matapang na harapin po niya ang punishment, yung kaparusahan na nauukol sa kanya. So yun po mga kapatid, his bravery. At makikita po natin dito kay Daniel na ito na talagang dahil matapang po si Daniel, he was not afraid to lose his liberty. Hindi siya natakot na mawalan siya ng kalayaan. Alipis sila doon. Pero siya po ay malayang nakakapunta sa buong bansa ng Babylon. So hindi po siya natakot na mawala ang kanyang kalayaan. Amen? Sapagkat, tirano po, sa verse 3, napakaganda ng trabaho po ni Prophet Daniel na to. Then, this Daniel was preferred above. So siya po ang pinakamataas, sabi po dito, na maggagayon ng Daniel na ito ay natatangi sa mga pangulo above. Sabi po dito, at sa mga satrapa, sapagkat isang marilang na espiritu ay nasa kanya at inisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. So talaga si Daniel po ay mayroon po siyang pamamahala sa buong kaharian. Kung makikita po natin dito, Daniel, dahil sa kanyang katapangan, he was not afraid to lose his liberty. He was not afraid to lose his livelihood, yung kanyang trabaho, ang kanyang kabuhayan. Bali wala sa kanya kung siya man ay matanggal sa trabaho. Di ba? Ay napakaganda ng kanyang posisyon, napakaganda ng kanyang tungkulin, ng kanyang trabaho. Pero bali wala na ito sa kanya. Ang nais talaga ni Daniel ay masunod kung ano ang utos kalooban ng Diyos, and he was not afraid to lose his life. Hindi siya natakot na mawala sa kanya ang kanyang buhay. Kaya nga sabi po ni Job, the Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. So ang Panginoon po ang nagbigay ng buhay na ito. Kaya kung ito man ay kunin na, so hindi tayo dapat matakot. So mga kapatid, yun po, dahil sa kanyang katapangan ni Daniel, he was not afraid to lose his liberty, his livelihood, and his life. Kaya sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, kung sa ating pagsunod sa utos ng Diyos ay ito ang mawawala sa atin, so be it. Di ba? Mangyari. Mabigyan lamang natin ng kaluwalhatian ang Panginoon. Hindi sinabi dito ni Daniel, hindi siya nagpray na, Panginoon, patawad mo na ako ngayon ha. At kailangan ko lang naman talaga sumunod sa batas na ipinasa ng hari ito. So walang ganun. Na Panginoon, next time na lang ako susunod sa iyo. Di ba? Pwede bang patawad muna ako ngayon? So hindi po ganon ang buhay dapat ng isang Kristyano. Talagang dapat sa ating pong buhay, araw-araw ay meron tayong paninindigan na sumusunod sa kalooban, utos ng Diyos. Na anuman ang mangyari sa atin ay talagang sundin po natin ang mga utos ng Diyos. Amen po ba?
So yun po ang makikita po natin dito, his bravery. Pangalawa po na makikita po natin dito, sabi pa rin po dito sa verse 10, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees. Mga kapatid, tayo ba'y lumulunod pa sa Panginoon? Paano ba tayo mag-pray? Nakahiga? Nakaupo? Minsan naman po, sana tayo po, kung tayo po mananalangin, lumuhod po tayo. Diba? Kasi sabi po ng Bible that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. Iluhod po natin ang ating mga tuhod sa pangalan ng ating pong Panginoon Jesus na minsan naman ay talagang kahit tayo nandito, minsan sa ating pong buhay, iluhod natin ang ating pong mga tuhod sa pangalan ng Panginoon Jesus. So mga kapatid, di ba, nung tayo ay hindi pa Kristyano, nung hindi pa tayo Baptist Christian, ang sipag nating lumuhod, di ba? At minsan nga, mula doon sa pintuan hanggang doon sa altar, doon nakaluhod tayo pumupunta ng altar, di ba? At lahat ng mga ribulto na doon, ating niluluhuran. Pero bakit ngayong Kristiyano na tayo, tagasunod na tayo ni Kristo, bihira na tayo lumuhod? Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito his bidability, yung pagiging masunurin po ni Daniel, na siya po ay talagang sumunod, siya po ay sumamba sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. So nandun po yung kanyang pagsunod, pagiging masunurin, bidability. Yun po yun, na in other words, his compliance or his submission. Yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang pinili niya ang Diyos na paglingkuran. Pinili niya na tawagan ang Diyos sa oras na mayroong panganib. So mga kapatid, mga minamahal, si Daniel ay hindi siya lumapit sa kanyang mga kasamahan. Di ba? Sa kanyang mga kasamahan ng mga Jewish people. Si Daniel ay hindi siya lumapit doon sa mga pangulo or governors na talagang nag-set ng pag-pray up sa kanya. Hindi siya nagmakaawa sa mga tao ito. Na huwag nyo namang papirmahan yan sa hari. Pwede bang baguhin ninyo yung batas na inyong gustong ipatupad? So hindi po niya yun nilapitan, kundi siya po ay sa Diyos lumapit, sa Diyos po siya sumunod at nagtiwala. So his bidability, ang kanyang pagiging masunurin. At dahil si Daniel po ay talagang naging masunurin sa Diyos, he doesn't care if he perish. Bali wala sa kanya kung siya man ay mapahamak. Bali wala sa kanya kung siya itapon doon sa ilig ng mga leon. He doesn't care if he perish. So mga kapatid, mga minamahal, maraming Kristiyano ngayon natatakot na sila ay mapahamak. Kaya mga kapatid, ito po yung sinasabi ko na hindi talaga lahat ng batas ay dapat sundin. Opo, tayo po ay ang Christian should be a law-abiding citizen. Di ba? Dapat tayo masunurin sa batas. Pero ito po, nagsasabi na hindi talaga lahat ng batas ay dapat sundin. So legal ang magtinda ng alak at sigarilyo. Pero kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka man umiinom, hindi ka man naninigarilyo, so hindi tayo susunod sa batas na yan na okay lamang magtinda ng alak at sigarilyo. At ngayon ay legal sa batas sa mga annulment, yung mga separation, divorce, legal, ginagawang legal. So sa atin, bilang tayo po yung mga Kristiyano, kung ang mga mag-asawa ay nag-aaway, hindi divorce ang solusyon. Di ba? Ang solusyon ay ayusin kung ano ang pinag-aawayan at magkasundo. So yung po mga kapatid, mga minamahal, Daniel, he doesn't care if he perish, he doesn't care if he put in lion's den. Bali wala po kay Daniel kung siya po ay itapon sa yungib ng mga leon. Ang mahalaga kay Daniel, sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Maraming Kristiyano ngayon talaga takot sa tao. Kapag sinabi na talaga lalo na sa mga nagtatrabaho, di ba? Yun po yun eh.
Talagang mabuti pa yung trabaho, maghapon nakakapasok. Kahit 8 oras na sa trabaho, overtime na sa trabaho. Pero sa bahay, naiinip. Ang tagal naman ni pastor. O sa school, ilang oras kayo sa school? Diba? Maghapon. Pero bakit sa bahay, hindi magawang umattend maghapon? So yun po yung nakakalungkot, mga kapatid, mga minamahal, na hindi makapagbigay ng oras sa Panginoon. So mga kapatid, si Daniel ay masunurin. At sa pagiging masunurin po ni Daniel, he doesn't care if he put in lion's den. Baliwala sa kanya kung siya man ay itapon sa yungig ng mga leon. And he doesn't care if he possess lowest position. So ang position ni Daniel, siya po ang nakatataas doon sa mga governor, sa mga captain, sa mga princess, sa mga pangulo. Diba? Siya yung talagang pinakamalapit doon sa hari. So kay King Darius. Pero baliwala kay Daniel na kung sa kanyang pagsunod sa Diyos ay mawalan siya ng posisyon. Baliwala kay Daniel kung mababangan ang kanyang posisyon. Diba? Na siya ilagay sa pagiging janitor. Baliwala yun kay Daniel. Na kung siya man ay maging tagaabot ng tubig, so baliwala yung kay Daniel. So mga kapatid, mga minamahal, sana piliin natin ang Diyos si Kristo. Na tayo ay maging masunurin sa Diyos. He doesn't care if he possess lowest position. Kung mag-angkin siya ng pinakamababang posisyon na trabaho. Yun po, if he possess poverty. Kung mag-angkin siya ng kahirapan, sa kanyang pagsunod sa Diyos kay Kristo, ay baliwala sa kanya kung siya man ay maghirap. Ang mahalaga kay Daniel ay masunod kung ano ang kalooban ng Diyos. So, ang sabi po ng Hebrews 13 verse 5, let your conversations be without covetousness, but be content with such things as ye have. For he has said, I will never leave thee nor forsake thee. Pinanghawakan po ito ni Daniel. Sapagkat bago pa ito nangyari, ay nauna muna yung buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Na talagang nakita niya na sina Shadrach, Meshach, and Abednego sumunod sa kalooban ng Diyos. Nakita niya na sina Shadrach, Meshach, Abednego ay iningatan, iniligtas ng Diyos. Kung iningatan sina Shadrach, Meshach, Abednego, pinangawakan niya, sinabi niya sa kanya sarili, ako pa kaya na tapat na naglilingkod sa Diyos? Ang hindi kayang iligtas ng Panginoon, ang hindi iingatan ng Panginoon, ako pa kaya? So mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ni Daniel kung sinamahan sina Shadrach, Meshach, Abednego doon sa hornos na nagliliyaw sa apoy, ako pa kaya ang hindi kayang samahan ng Diyos doon sa mga yungib ng mga leon? Ako pa kaya ang hindi kayang ligtas ng Diyos sa mga leong ito? So yun po mga kapatid na pinanghawakan ni Daniel, kasama niya ang Panginoon. Hindi siya iiwan, hindi siya papabayaan. So mga kapatid, ano sabi mo ng Romans chapter 8 verse 31? What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Diba? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Gawin mo kung ano kalooban ng Diyos, walang sino mang taong magiging laban sa iyo. Kahit ikaw pa i-break up, iingatan ka ng Panginoon. Pero gawin mo ang mali. Gawin mo yung mga bagay na laban sa kalooban ng Diyos. You suffer. Magtatamo ka ng punishment. Di ba? Kahit pa sabihin ikaw ay anak na ng Diyos, Kristiyano ka na, pero kapag gumawa ka ng mali, so sabi nga ng Bible, there is no respect of person. Tingnan po natin yun. Colossians 3, last verse po yun, 19. So wala pong pinipili. Diba? Sabi po ng verse 25, but he that doeth wrong, so ang sino mang gumagawa ng mali, shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of person. Kahit ikaw pa'y malaking magbigay, kahit sino ka pa, pastor ka pa, so kung ikaw ay gumawa ng mali, talagang tatanggap ka ng mali sa iyong ginawang kamalian. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal,
huwag tayong matakot sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang katakutan natin ay ang pagsuway sa mga utos kalooban ng Diyos. Sapagkat maging sino pa man tayo, ang sabi po dito, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa. At walang tinatanging mga tao, walang pinipiling tao. There is no respect of person. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, yun po si Daniel na talagang his feasibility. He doesn't care if he perish. He doesn't care if he put in lion's den. He doesn't care if he possess lowest position, if he possess poverty. Then next na makikita po natin kay Daniel, nasabi pa rin po sa verse 10, talagang 3 times a day siya po ay nanalangin at siya ay sumamba, sinunod kung ano ang kalooban ng Panginoon. So his belief, ang kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya ni Daniel is genuine. Ang pananampalataya ni Daniel, his belief was genuine, was great, was grounded. Talagang puro tunay ang kanyang pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tanungin natin ang ating sarili. Tunay ba yung ating pananampalataya sa Diyos? Kay Kristo? Baka yan yung knowledge lang. Di ba? Kasi talagang binabanggit po dito sa Bible yung talagang tunay na pananampalataya. Kung yan ba'y genuine. So ang pananampalataya po ni Daniel, masasabi talaga natin tunay, genuine. Sapagkat hindi nga po siya natakot na siya itapon sa yungib ng mga leon. Hindi siya natakot na mawala sa kanya ang kanyang posisyon doon sa kaharian ni King Darius. Hindi siya natakot na siya, kung siya man ay maging janitor na lamang doon sa kaharian ni King Darius. Amen? So talaga makikita po natin ang pananampalataya ni Daniel ay totoo, genuine. His belief was genuine. His belief was great. Yung kanyang pananampalataya ay lumaki. Diba? Malaki ang pananampalataya ni Daniel. So malaki ang puso ni Daniel. Malaki ang pagmamahal ni Daniel sa Diyos. So ang puso, pananampalataya, pag-ibig sa Diyos ang dapat lumaki, hindi ang ating mga ulo. So minsan, nakagawa lang ng kaunti sa gawain ng bahay sa gawain ng Panginoon, lumaki na ang ulo. Ang iba, wala pa nagagawa, lumalaki na ang ulo. So, ang dapat lumaki ay ang pananampalataya at ang ating puso, pag-ibig, pagmamahal sa Diyos kay Kristo sa gawain ng Panginoon. So, makikita po natin dito yung pananampalataya ni Daniel was genuine, was great, and was grounded. Talagang matibay, grounded, nag-uugat, talagang hindi makikilos ang kanyang pananampalataya. Ang sabi nga po ng Colossians 1:23, tingnan po natin. Ang ating po Bible sa Colossians chapter 1, verse 23. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sikapin natin lumago ang ating pananampalataya. At lalago tayo, titibay tayo sa ating pananampalataya sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos araw at gabi. Di po ba? Sabi po ng Colossians 1:23, if we continue in faith, in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature, which is under heaven, whereof I pour and made a minister. So mga kapatid, mga minamahal, sana tayo may desire na talagang tumibay ang ating pananampalataya. Kaya nga ang prayer ng mga alagad, Lord, increase our faith. Dagdagan, palakasin ang pananampalataya. And then Ephesians chapter 3 verse 17. Sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 3 verse 17. Sabi po dito, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love,
So mga kapatid, dapat tayo din talagang sabi ko dito na si Kristo ay nanahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtinibay. So dapat nag-uugat tayo, tumitibay tayo sa ating pananampalataya, pag-ibig sa Diyos kay Kristo. Ang iba, ang kanilang pag-ibig ay talagang mababaw. Diba? Ang iba ay talagang may pag-ibig nga sila sa Diyos kay Kristo, pero mas higit nilang minamahal ang mga bagay sa mundong ito. Mas higit nilang minamahal ang kanilang trabaho, mas higit nilang minamahal ang kanilang pag-aaral, mas higit nilang minamahal mga bagay sa mundong ito. Mababaw ang kanilang pananampalataya, mababaw ang kanilang pag-ibig sa Diyos kay Kristo. Kaya talagang ang ibang Kristyano, bihira mong matagpuan sa bahay ng Panginoon. Ang ibang Kristyano hindi makadalo maghapon sa church. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, baka mawala na yung si Brother Martin eh. So, si Brother Martin na abangan nyo si Brother Martin sa February 8. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, siya po yung ating speaker sa February 8, Sunday afternoon. Second Sunday naman yun. Okay? So yun po mga kapatid, mga minamahal, his belief. Talagang genuine, great, and grounded. Next, ang sabi po dito sa verse 3 ng Daniel chapter 6 verse 3, then this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him, and the king was taught to set him over the whole realm. Then the presidents, verse 4, and princes sought to find occasions against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasions, therefore, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault in him. Verse 5, then said these men, we shall not find any occasions against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. So mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong sunod na titingnan po natin dito, his business. His business. Employment, or sa Tagalog, yung trabaho ni Daniel, or yung tungkulin ni Daniel. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po dito sa Romans chapter 12, verse 11, tingnan po natin. Romans chapter 12, verse 11. Buksan niyo po mga Bible sa Romans 12, verse 11. Not slothful in business, huwag mga tamad sa pagsusumikap o sa inyong mga tungkulin. Fervent in spirit, serving the Lord. Not slothful. So mga kapatid, mga minamahal, meron po tayong business. Meron tayong tungkulin. Meron tayong trabaho. We are employed in the business, in the ministry of our God, of our Lord. So mga kapatid, mga minamahal, sana huwag tayong maging tamad dito sa ministry. Huwag natin katamaran ang pag-attend ng prayer meeting. Huwag natin katamaran ang pag-pray. Huwag natin katamaran ang pagsamba. Huwag natin katamaran ang pag-aakay ng kaluluwa. Huwag natin katamaran ang ating pagbibigay. Huwag natin katamaran ang ating pag-awit sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, his business, Daniel's business is to do the will of God. Ito po ang business, tungkulin, trabaho ni Daniel. Meron siyang tungkulin doon sa kaharian ni King Darius. Meron siyang tungkulin kay King Darius. Pero ang higit niyang tungkulin is to do the will of God. So sa ating pong buhay, ito po yung ating higit na tungkulin. Gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang sabi pa nga po ng Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him.
diligent. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging tamad sa ating pagsamba, sa ating pag-attend ng prayer meeting, sa ating pagbabasa ng Bible, sa ating pag-pray, pag-aakay ng kaluluwa, at pagbibigay. Huwag po natin itong katamaran. So our business is to do the will of God. Ito po ang ating business. Ito po ang ating tungkulin. Gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Our business, mga kapatid, mga minamahal, is to declare our love and loyalty unto the Lord. Amen po ba? So si Daniel, talagang tapat sa Diyos. Talagang umiibig sa Diyos. So, his business, Daniel's business is to declare his love and loyalty unto the Lord. At ito rin ang ating business. Tungkulin na talagang ipahayag at patunayan ang ating pag-ibig katapatan sa ating Panginoong Jesus. Kung kayo'y tapat sa inyong trabaho, sana tayo po'y maging tapat din sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Sapagkat kung ang Kristiyano natatakot mawala ng trabaho, mabawasan ng sweldo, hindi ba tayo natatakot na kunin ng Panginoon ang ating buhay? Diba? So hindi ba tayo natatakot na tayo bigyan ng sakit dito habang nandito tayo sa lupa? Sa akin kasi, hindi ako takot na kunin ako ng Panginoon eh. Pero nung nakakatakot na magkaroon ng karamdaman habang nandito sa lupa. Amen? So ganun ang ibang Kristiyano. Takot sila sa tao, pero hindi sila natatakot sa Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay. Hindi sila natatakot sa Diyos na nag-iingat sa kanila. So our business is to declare our love and loyalty unto the Lord, and our business is to deepen our devotion unto the Lord. Ito yung ating tungkulin, palalimin ang ating pag-ibig sa Diyos kay Kristo. At makikita po natin yan sa buhay ni Daniel. Malalim ang kanyang pag-ibig, tunay ang kanyang pag-ibig sa Diyos, sa Panginoon. Diba? Handa siyang mamatay para sa Panginoon, sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Amen po ba? So, ang sabi po ng Matthew 22 verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is our business. This is our duty to deepen our love unto the Lord. Palalimin yung ating pag-ibig. At sabi nga po ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, matatapos na po tayo. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Kaya tanungin po natin, tingnan natin ang ating mga sarili. Malalim na ba ang ating pag-ibig sa Diyos kay Kristo? And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. So, ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Diba? So, this is our duty, this is our business, to deepen our devotion unto the Lord. Love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. So hindi natin tungkulin na ibigin ang mga bagay sa mundong ito. Ang ating tungkulin, ang ating business ay ibigin ang Diyos ng buong puso. Yun po ang ating tungkulin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo ba ay mga tunay na nagmamahal sa Diyos? At tunay ba lumalalim ang ating pag-ibig sa Diyos? O baka naman sa tao? O baka naman sa mga bagay sa mundo ito? So, yun po. At sa pagtatapos, mga kapatid, mga minamahal, 25, Daniel chapter 6, verse 25 to 28, sa pagtatapos, His blessings. Ito po ang blessings naman. Dahil si Daniel ay naging tapat, masunurin, at talagang matibay ang pananampalataya, malalim ang kanyang pag-ibig sa Diyos, siya ay naging matapang. So there is a blessings. So
His blessings, una, sabi nga po dito sa verse 22 to 25 to 28, sabi po dito, Then King Darius wrote unto all people, nations, and languages that dwell in all the earth, Peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, and is steadfast forever, and his kingdom that we shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. 27. He delivereth and rescueth, and he worketh signs and wonders in heavens and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. So his blessings, prosperity, his blessings, promotion, his blessings, provision, and protection. Kaya sabi po ng 21-22, sabi po dito, Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angel, and hath shut the lions' mouth, that they have not hurt me. For as much as before him, innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no harm. So ito po ang blessings. Iningatan, iniligtas si Daniel mula doon sa mga mababangis na mga leon. At si Daniel ay naibalik sa kanyang posisyon. And then, last blessings na makikita po natin dito, verse 24. Tignan niyo po yung verse 24. And the king commanded and brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions. Them, their children and their wives, and the lions had the mastery of them, and break all their bones in pieces, or even they came at the bottom of the den. So his blessings, punishment of people that set plot against Daniel. So pinarusahan ang mga tao na talagang nag-set up or nag-break up kay Daniel. So hindi niya hiniling sa hari, hindi niya hiniling sa Panginoon, pero ang Panginoon at ang hari na mismo ang talagang nagpatapon sa mga taong ito na nag-isip ng masama kay Daniel. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi na siya nag-isip na gantihan pa ang mga taong ito. Kaya sa buhay po natin, huwag din tayong mag-isip na gumanti sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. So sabi po ng Bible sa Romans chapter 12 verse 19, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So yun po yung blessings sa buhay ni Daniel. To God be the glory. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung kukumpit. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Salamat po sa iyong pong banal na salita. Salamat po sa buhay po ni Daniel, na siya po ay naging matapang, na sundin ang iyong pong mga kalooban, na siya po ay naging masinuri, na kahit na maging kapalit po nito'y kanyang buhay, mapahamak po siya, na siya po ay talagang ang kanyang pananampalataya ay matibay, at talagang ang kanyang pananampalataya ay genuine at napakalaki ng kanyang pananampalataya. Salamat po Panginoon na talagang itinuro mo po sa amin po ngayong gabi na gampanan po namin ang aming po mga tungkulin sapagkat ito po ang aming pong business, gawin ang iyong kalooban at ipagpatuloy ang inyong pong business dito po sa lupa. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po Panginoon na patuloy mo pong tingin ang kanilang mga panalangin. Pagpalain ang kanilang buhay at ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang trabaho at ang kanilang pong pag-aaral. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Manatili po tayo na kayo. Tayo po darang naman sa pagkakit ng ating kaloob.